So guys, good morning. So kanina abang pawi ako dun sa galing sa puro dahil nag-jogging ako. May nag-uusap doon ng dalawang babae, sabi nila. Naririnig ko lang ha. At saka disclaimer, hindi po ako attorney ha, papahapyawan lang natin to based sa aking sariling knowledge. So i-share ko lang. Sabi doon, bakit daw kuno yung mga attorney kailangan pang i-defend yung pinaka masamang kriminal? So habang nadidinig ko yun, napaisip nga din talaga ako. Sabi ko, o nga no, bakit yung pinakamasamang kriminal kailangan pang i-defend? Siyempre lahat tayo iisipin yan. Bakit hindi nilang ipakulong diretso? Kasi alam naman nila, bilang isang attorney, alam nila na kriminal yung hinahawakan nila. Pero hindi guys, kasi lahat tayo ay may karapatan. So ang trabaho ng isang attorney ay ma-secure na yung karapatan ng isang akusado ay nasusunod. Tsaka may tatawag kasi tayong presumption of innocence. Kumbaga, every accused person is considered innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So mata daw ng ating batas at pinapasalagay ng ating batas na kung sino man yung taong akusado ay inosente pa rin hanggat hindi ito napapatunayan na nagkasala or guilty. Then may tatawag pa tayo na due process of law. Yung every person have the right to have fair trial. This includes to right to an attorney. So kumbaga sa due process na nakapaloob yung dalawa na lahat tayo, mapaakusado man yan, ay may karapatan na magkaroon ng patas at malinis na paglilitis at kasama doon ang pagkakaroon ng legal counsel na magtatanggol or magde-defend sa kanya sa loob ng courtroom or sa korte, sa loob ng korte. So pinakatrabaho dito talaga ng attorney ay yung tinitingnan nila kung nasusunod ba talaga yung legal process, na nasusunod ba ng tama. Kasi konting technicality lang kasi minsan sa isang paglilitis or minsan sa isang krimen, may mga pagkakamali lang ay talagang napapawalang sala. So ang may pinakatrabaho dito kung bakit hindi nagbibigay ng adjudication yung attorney natin, sasabihin ay guilty ka, hindi kita i-defend. Hindi, ang may kapangyarihan lang nun ay yung korte or yung judge, because only the judge can give the adjudication. So pag napatunayan sa korte na ikaw nagkasala at sinabi ng judge talaga na you are guilty beyond reasonable doubt, so yun, makukulong ka. At isa pa sa mga pine-prevent dito ay yung magkaroon ng wrongful conviction. Kumbaga, kung wala, sige, halimbawa naakusahan ako, wala sa aking magde-defend, tsaka wala din talaga akong kasalanan, hindi pwede yung dahil sa inakusahan ako, ikukulong na ako. Kaya nga meron tayong patas at malinis na paglilitis, karapatan natin yung kasi bilang isang akusado, hindi naman sinabing akusado kaya nagkasala ka na. Kaya na pre-prevent dito yung magkaroon ng wrongful conviction. So lagi nyo tatanda na ang trabaho lang ng isang attorney ay mag-depend sa karapatan ng isang akusado. So yun lang guys, kasi kanina paisip din talaga ako dun sa nag-uusap na yun. At syempre, dahil may konting knowledge tayo, i-share na lang natin.